Mga Pinoy yung nagsasabi nito guys ha. Grabe. Mga kapwa natin Pinoy yung magpapabagsak din talaga sa atin. Siguro very unusual na mapag-usapan ng isang boy band katulad ng SB19 sa simbahan. Naging part ng misa, no? At may mga ilan akong father nakita na napanood na they talk about SB19. Anong meron sa SB19? Anong meron sa kanila at napansin sila ng mga father na ito? Medyo kakaiba to kasi medyo kakaiba siyang pag-usapan dahil yung SB19 karaniwan pinag-uusapan siya ng mga fans, no? At unusual na pag-usapan siya sa simbahan or gawin silang example. I don't know galing siya sa pananaw nitong mga pari na ito. So real talk lang, no? Hindi lahat ng mga artists ay napupuri or napag-uusapan ng mga pari sa simbahan. Usually, cautious sila, lalo na pag mga makaka-impluensya ba sa kabataan nito o hindi. So kung may mga maririnig tayong mga pare na pinag-uusapan ng SB19, ibig sabihin, talagang malakas ang impact ng SB19, no? At kung nadidinig natin mula sa kanila na okay ang SB19, ibig sabihin, mabuting impluensya talaga ang mga taong ito. Kung kilala mo ang SB19, alam mong hindi sila instant success. Pinaghirapan nila lahat. Training, rejection, bashers, lahat pinagdaanan ng SB19. At yung ganong klaseng kwento, yun yung tipong kwento na kahit sinong tao, eto na nga, pati pare, ay sobrang na-appreciate. Hindi yabang, hindi entitled, kundi sipag at tiyaga. At hindi lang yan, syempre pati na rin ang music ng SB19. Hindi lang siya basta hype, meron talaga siyang kahulugan. Take for example, ang mapa. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana. Hindi lang siya kanta, mensahe siya para sa mga magulang or liham. Liham sa pag-ibig ko. It's about healing, I guess. About emotions na hindi laging napag-uusapan. So hindi nakakapagtaka kung may mga religious leaders na nakaka-relate sa mensahe ng SB19. Kasi may lalim eh. 19. So this is Father Egay from Quiapo Church, no? So yung naging homily niya dito ay related sa SB19. Yung bang P-pop, yung the king of pop, yung parang Korean style, pero not Korean but Filipino, P-pop. Naalala ko nung sila ay nag-uumpisa pa lang, napapanood ko, walang pumapansin sa kanila kapag sumasayaw sa mall. Sinasabihan pa sila ng mga copycat. Grabe, Yung no? nanggagaya ng itsura ng mga K-pop. Papangit daw. Mga kamukha ng mga nagtitinda ng tinapa sa palengke. Eh, grabe naman. Imaginein mo yun, no? Mga Pinoy. Mga Pinoy yung nagsasabi nito guys grabe. Mga kapwa natin Pinoy yung magpapabagsak din talaga sa atin. Titindi mga Pinoy, ha? Mhm. Yun bang masyadong perpekto sa pagtingin sa ibang tao? Sila yung mula sa wala, Mhm. ngayon dala-dala na nila ang Pilipinas sa international scene. Sila yung halimbawa ng sinabihan ng mga taong baliw. Pero sila ngayon ang nagdadala ng musika ng mga Pilipino sa ibang bansa. Yun yung clip na yun na nga galing kay Father Egay. At doon no, napag-usapan na sobrang hinamak ang SB19. At now no, kita naman natin na ng SB19 ay dala yung bandila natin pagdating sa lahat sa mga international napapanood sa iba't ibang dako ng mundo global, pero dati sila yung mga hinahamak. Tinitignan kung hanggang saan yung kaya ng SB19, kung hanggang saan yung maaabot nung 5 tao, no, na pilit nagsumikap, pilit gumawa ng paraan, pilit nagsipag, at lahat-lahat ng pagod ay tiniis para lang makamtan kung anong meron sila ngayon. Yung anong Yeah. kanta yon? Anong kanta would you? Yung kanta na sobrang nag-resonate sa akin is the song Liham. Ooh, I mean, I've never heard of that. Sige, go. It's a Sample. ballad. It's a ballad that So this is Father Eduardo Miguel Ramirez.
they have. And SB19 In the Liham is chorus, God's letter nakakantahin to mo. us. nakakanta. Wait, time na yata. Okay, the May chorus copyright goes tayo like eh. this. And pwede ba? Hindi pwede. Hindi pwede. Pwede naman Pwede. slide. Kasi Pwede original slide. naman eh. Oo. Original creation naman. Yeah. Saka minor, ano naman to, a cappella. Okay. Go lang. Ito ang aking liham sa pag-ibig ko. If you really listen, or kung hindi naman, no, gusto mo lang basahin yung lyrics ng Liham, ito yung mapapakinggan mo. Ito ang Liham sa pag-ibig ko. Actually, at the first time that I listened to this song, akala ko kanta lang siya para sa mga jowa or ganon. Pero as the time goes by, ito palang Liham, no, ay isa ring message sa atin, Lord. Napakagandang mensahe. At ginamit niya itong SB19, no, para maipadala sa atin yung mensahe nito. And thanks to this song, no, sobrang daming, sa palagay ko iniligtas nitong kantang ito. Listen to this song. Sobrang magiging kalmado ka once na napakinggan mo itong kantang to. Kaya ng aking mundo. So yeah, I think each line just can correspond to a Bible verse and can, be a reminder to us that we are loved. Yeah. Pero, sige nga, i-ano natin. Kunwari, professor okay. mo ako Oh my God. Pero anong mga Bible verse na ano? Yung naiisip ko dito, yung liham ng pag-ibig ko. Okay. St. Paul. The joke. Yes, so Talaga? God's word is living and effective, and it's God's letter to us. Yes. Di hahayaan na mag-isa ka sa kahit ano. I will never leave you. Do not be I will afraid. here. Yeah, I will, do not be afraid. Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Yung I think it's in the Psalms that we put our hearts in God. We are embraced by God. Sa piling mo'y panatag ang buong pagkatao. Yun yung do not be afraid. So for me, ligaya ng aking mundo. God, Jesus telling us, God telling us that we are good in Genesis, that all He created is good and that He is delighted in us. So para sa akin, wow, ang daming pwedeng mahuhugutan. Ang ganda nga, ang ganda. Oo. Can we analyze 5 more songs? I think I'm already having it. Yun. The world converged when SB19's song Bazinga overtook BTS' own Overtook song BTS, Butter, guys, which made BTS ARMY fans curiously being happy for their SB19's 18, or more popularly pronounced 18 fans. The music video of Bazinga curiously starts with Josh, Pablo, Stel, Ken, and Justin playing what I believe would be a Nintendo family computer. Perhaps you now realize that Bazinga is Sheldon's own very popular word. But perhaps more telling was SB19's message of truth, guided not by blind faith, but an unwavering one. As echoed in their lyrics in Bazinga, how you all get to me when I got the Almighty with me. For Chuck Lorre, Shigeru Miyamoto, and Jeong Sung Han, creators behind the Big Bang Theory, SB19, and the Nintendo Entertainment System, this was a eureka moment. It can be our eureka moment as well, when we realize that lighting the candles of hope, of peace, and of joy in the season of Advent would lead to lighting the candle of Christ in our hearts. Lighting the candle of truth, and through the intercession of our Blessed Mother, Our Lady of Guadalupe, we now pray. Hail Mary,
full of grace. The Lord is Ito ang aking Ang ganda din ng best. liham Ang ganda sa din ng homily ni Father doon, no? So, here is yung kanina din, no? Si Father Ramirez, pero parang may iba pa tong scene. pag-ibig ko. Yung naisip kong kanta ngayon is a song by SB19. Oh, updated? Ano, di hahaya na mag-isa Updated ka si sa Father. kahit na ano. Oh, may Gento. secret 18 ako ngayon. Ay. Uy, Secret 18 si 18 ang Father. ang mga fans ng SB19. Ang SB19. May picture din ako na yung bayan umawit ko may pirma ng SB19. Uy! Oh. Sana tawagan mo ako pag magkikita kayo. Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Side kwento lang kaya may pirma yon was because yung day na binigay yung Murillo map. Kasi di ba meron sila nung yung Murillo Velarde map doon sa yung 17-something map. Okay. Sa anong song yan sa What? Yung What, di ba? yes, yes. They had that song. Oo. Nasa dulo ng music video yung mapa ng Pilipinas sa Pilipinas. 1783. Ang pinapatunayan, di ba yung Spratlys, etc. sa atin. Correct, So, correct. tinurn over yung copies ng map doon sa SB19, doon sa National Library. Kaya na, ako, dala-dala ko yung bayan, umawit ko noon time na yon. Okay. Tapos, pinapirma ko sa SB19 yung bayan umawit na ano. So, mas 18 ako kayo. grabe. Anyway, Malaman ka sorry, doon. going Anyway, back, yung, yeah, anong yeah. kanta yon? Anong kanta? Would you? Yung kanta na sobrang nag-resonate sa akin is the song Liham. Ooh, I mean, I've never heard of that. Sige, go. It's a Sample. ballad. It's a ballad that they have. Ito ang aking liham sa pag-ibig ko, di hahaya. I can literally say na si Father ay sobrang proud talaga sa SB19. And look at him, no? How he expressed the song. Sobrang saya, no? Wow, no? Hindi ko alam na meron palang pari na 80. Meron tayong cups na Father, di ba? Sana mag-isa ka sa kahit na ano. Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panatag ang buong pagkatao. Ligaya ng aking mundo. So yeah, I think each line just can correspond to a Bible verse and can, be a reminder to us that we are loved. Wow, no? We are loved. Sobrang sarap magmahal, di ba, guys? So, alam ko, no, 18 na mahal nyo ang SB19. Pero, no, kung may mga pari na nagsasabing okay ang SB19, ibig sabihin may nakikita silang positivity towards dun sa mga kabataan, towards dun sa mga anak natin. The group is inspiration. Na pwede kang mangarap, pwede kang mapagod, no? Pwede kang umulit-ulit, pero wag na wag kang susuko. Kasi aminin natin, pag sinabing boy group, anong papasok sa mga isipan natin? Pogi, sayaw, hype, may substance, may kwento, may purpose. At baka yun yung dahilan kung bakit pati itong mga father na ito, napapansin sila. Pero syempre, hindi ibig sabihin na napansin sila nila father, perfect na ang grupong ito. Perfect na ang SB19. Artist pa rin sila. Nagkakamali, nagkakaroon ng mga kasalanan. At syempre, sa mga kasalanan na yon, sa mga pagkakamali na yon, doon sila natututo. At hindi rin sa lahat ng mga pagkakataon, ganito ang magiging opinion ng mga pare. Pero ang point natin dito, no, sobrang good influence ang SB19. Sobrang worth niya pag-usapan. So ngayon, tanong ko sa'yo, bilang 18 o bilang casual na malapit na maging 18 o ikaw na nanonood sa akin ngayon, kung pati ang mga taong itong sanay na mag-guide ng values, nakikita ang positivity sa SB19. Tayo kaya, ano kaya ang nakikita natin? Idol lang ba sila? O mas malalim pa?